Nagti-trending na naman ngayon yung cheese roll bread, tapos may bago silang pakulo guys na sinasawsaw nila sa chocolate ganache. Kaya gagawin natin ito ngayon. Marami na tayong recipe before ng mga cheese roll natin, pero ito ngayon gagamitan natin siya ng tanzong method para mas lalong moist at malambot yung ating tinapay. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na natin. Ang una nating gagawin ay yung ating tanzong roux or yung ating tanzong na paste. Ayan, dito sa ating kawali nilagay ko na yung ating all-purpose flour at saka yung ating full cream milk. Kung wala kayong milk, pwede namang water lang yung gagamitin nyo dito. Then, mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve lang yung ating flour bago po natin bubuksan yung ating apoy. Then, continue lang natin yung pag-mix natin hanggang sa lumapot lang siya or parang magiging paste na yung texture niya. Dapat mahina lang din yung apoy natin. At kapag ganyan na yung texture niya guys, ayan, nakikita nyo parang paste na siya, yung parang pandikit. Ayan, pwede na ito, patayin na natin yung ating apoy at ita-transfer lang natin siya sa ating malinis na bowl. Set aside lang muna natin ito hanggang sa magiging warm lang siya. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating full cream milk at saka yung ating sugar. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-dissolve lang siya. Tsaka natin ilagay yung ating instant yeast. Tips ko lang guys, kapag mainit sa inyong area o sa inyong lugar, gumamit kayo ng cooled milk or malamig na gatas. Kasi itong ganitong klase ng dough, matagal yung pag-knead sa kanya guys dahil sticky siya or malambot siya. So iniiwasan nating uminit agad yung ating dough para hindi mamatay yung ating yeast. Pero kapag tag-winter naman or malamig sa inyong lugar, pwede kayong gumamit ng warm milk or maligamgam na gatas. Nilagay ko na pala yung ating isang buong itlog at saka isang egg yolk. Then minix ko lang siya at nilagay ko na yung ating mga dry ingredients, yung ating all-purpose flour, powder milk, yung ating salt, yung ating bread improver. Kapag wala namang bread improver guys, pwede naman, pero kailangan lang natin ma-achieve dito yung window pane test para masiguro nating malambot talaga yung ating tinapay. Hahaluin lang natin ito ng mga 1 minute sa low speed lang. Ayan, speed 1 pa lang yung gamit ko dito guys. Then, tsaka natin ilagay yung ating tanzong roux or yung ating tanzong paste. Then, ayan, mix na natin ito after natin siyang ilagay yung ating tanzong. Ayan, dito nag-change na ako ng speed dito. Speed 2 na yung gamit ko dito, guys. Then, hahaluin lang natin siya ng 5 minutes. After 5 minutes, dapat ganito na yung magiging texture ng ating dough. Ayan, nakikita nyo, medyo smooth na siya. Tapos, tatry lang natin siya i-stretch. Ayan, nakikita nyo, medyo matibay na yung ating dough dito. Pero hindi pa siya ganun katibay guys. Kasi kapag ini-stretch natin siya, napupunit pa siya. Ayan, kulang pa ito ng kneading time or ng halo. Ilagay na natin ngayon yung ating butter. Ayan. Tips ko lang ulit, wag na wag kayo maglagay ng fat or ng butter na hindi pa ganito yung texture ng inyong dough. Kailangan medyo develop na siya ng konti guys bago nyo ilagay yung inyong fats. Then, continue lang natin yung pag-mix natin or yung pag-knead natin ng another 5 minutes. Dito, nag-change na ako ng speed dito. Speed 3 na yung ginamit ko dito, guys. Tips ko lang ulit, wag na wag kayong gumamit agad ng high speed kasi yun yung tendency, guys, na umiinit yung dough kapag masyadong malakas yung paghalo natin. At nagiging dahilan yun para mamatay yung ating yeast. Then, after 5 minutes, ayan, nag-change ako ulit. Speed 4 na yung gamit ko dito. Then, minix ko lang siya ng another 3 minutes hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Pero ito guys, depende ito sa ating stand mixer. Kung hindi pa talaga elastic yung inyong dough, pwede pa kayo mag-extend pa ng another 2 minutes. Basta hanggang sa magiging smooth at saka elastic na yung ating dough. Ayan, nakikita nyo guys. Gagawin na natin ngayon yung window pane test. Ito kasi yung palatandaan guys, kung ano yung magiging outcome ng ating tinapay. Kapag nagawa natin to, sigurado tayong malambot at saka moist yung magiging outcome ng ating tinapay. Dapat i-stretch lang natin siya. At kapag na-stretch natin siya na hindi siya napupunit at nakikita nyo, ayan, napakatibay na nung ating dough, ibig sabihin ready na ito. Pwede na natin siyang paalsahin ngayon. Naglagay lang pala ako ng konting oil dito sa ating mixing bowl. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys. Nakikita nyo yung maliliit na bubbles dito sa ating dough. Ayan yung palatandaan na tama yung pag-knead natin ng ating dough. Ayan, nilagay na natin siya ngayon dito sa ating mixing bowl. Paasahin lang natin ito ng 45 to 50 minutes or hanggang sa mag-doble lang siya ng size. Para naman sa ating cheese roll molder, ayan, meron din itong nabibili sa Shopee or sa Orange App. Ayan, ang size nito ay parang medium size ata ito.
Pero kung wala naman kayo nito guys, pwede naman ilagay nyo lang sa baking tray or sa baking sheet yung inyong cheese roll dough. Basta maglagay lang kayo ng baking paper. Pero kung meron kayo nito, mag-grease lang kayo ng konting butter para hindi dumikit yung ating cheese roll. Para naman sa ating cheese, ito yung ginamit kong brand pala dito guys. Ayan, Edin Cheese. Pwede kayong gumamit naman ng ibang brand. Marami namang processed cheese dyan sa Pinas. Then, sinukat ko lang siya dito sa molder na gagamitin natin. Dapat kung gaano kahaba yung ating molder, dapat ganun din yung size ng ating cheese para hindi yung cheese natin nasa gitna lang ng tinapay. Dapat buong tinapay may cheese na palaman. Naglagay din pala ako ng cling wrap dun sa pinaka-knife natin guys dito sa ginamit nating kutsilyo para mabilis yung pag-cut natin. Kasi kapag walang cling wrap, dumidikit yung cheese dun sa ating knife. Depende na sa inyo guys kung gaano kalaki yung size ng inyong cheese na ilagay nyo dun sa inyong tinapay. Ayan, kapag medyo galante kayo, pwede yung lakihan. Pero syempre, dadagdag natin sa costing natin yan kapag ipangbenta natin. Pero pagka pangbahay lang naman, pwede na nating damihan yung cheese natin dahil tayo lang naman ang kakain. Then, ayan, ikakat na natin yung ating dough. Ayan, ipoportion na natin siya ngayon. Dito sa ating ginamit na molder, ayan, tinimbang ko yung ating dough kada isa. Ayan, 45 grams each. Ito na yung pinaka-standard size or standard na timbang ng cheese roll. Pero depende sa inyo guys kung gusto nyong liitan, pwede naman. Then after natin i-portion yung ating dough, bibilugin lang natin siya isa-isa. Then i-rest natin siya. Tatakpan natin siya ng cling wrap at i-rest natin ng 15 to 20 minutes. Para ma-relax lang yung ating dough. Itong pagre-rest natin guys, tumutulong din ito para mas lalong lumambot yung ating tinapay. Itong klase ng dough natin guys, hindi siya yung sticky talaga. Malambot siya pero kahit hindi tayo maglagay ng oil sa ating kamay, hindi siya dumidikit. Sakto lang yung pinaka-texture ng ating dough. After 15 minutes, kukunin lang natin yung una nating nabilog na dough. Then, ipa-flatten lang natin siya guys na parang square kung gaano yung size ng ating cheese. Ganun lang din kalaki yung paglapad natin ng ating dough. Ilagay na natin yung ating cheese. Then, dapat yung unang fold ng ating dough, kailangan nakasecure yung ating cheese. Ayan, i-press lang natin siya guys para nakasealed yung ating cheese sa loob. Then, yung kabilang dulo naman ng ating dough, kailangan panipisin natin yan guys para maayos yung pagkasara natin ng ating dough. At dapat din maayos yung pagka-roll natin ng ating dough para walang hangin sa loob na natatrap. Kasi yun yung tendency guys kapag after natin siyang i-bake, may nakikita tayong malaki yung butas niya sa loob. Ayan. Pero hindi rin maiwasan yun guys. Talagang meron talagang magiging butas sa loob kasi mag-e-expand yung ating dough habang umaalsa siya. Pero dapat hindi ganun kalaki talaga. At tips ko rin ulit guys, and kapag kailagay natin siya sa ating molder, ayan, dito siya sa gilid natin siya ilagay. Para yung paalsa niya, palapad yung alsa niya, hindi pataas. Para maging maganda yung shape ng ating cheese roll at saka pantay yung lapad at kapal niya. Then uulitin lang natin tong proseso na to dito sa ating natira pang dough. Tatakpan lang natin ito ngayon ng cling wrap, then paalsahan lang natin ito ng another 45 to 50 minutes. Depende sa inyong area. Kapag medyo mainit, mas mabilis umalsa yung ating dough. Dito guys, kasi nga winter ngayon dito, napaalsa ko siya ng 1.5 oras. Then ito naman yung hindi natin ginamitan ng cheese roll molder. Sunod naman yung ating pang toppings. Gumamit ako dito ng combination ng skim milk powder at saka ng full cream milk powder. Kapag kasi full cream milk powder lang, parang nakakaumay siya ng konti. Pero pwede naman kahit yun lang yung gamitin niyo kung wala kayong skim milk. Yung skim milk kasi guys, hindi non-dairy siya kaya hindi siya ganun kaumay. Ito naman yung pang-spread natin dun sa ibabaw ng ating tinapay bago natin siya i-coat ng milk. I-beat lang natin yung ating softened butter hanggang sa magiging creamy lang siya. Then, ilagay na natin yung sekreto nating ingredients. Nilagyan ko siya ng 2 tablespoon ng cream cheese, guys. Para mas masarap yung ating cheese roll bread. Hindi siya yung ordinary na butter lang yung ilagay natin. Ayan. Pero kung wala kayong cream cheese, pwede pa rin naman na butter lang yung ilagay nyo. Basta i-beat nyo lang yung inyong butter hanggang sa magiging fluffy lang siya. Kasi kapag yung purong butter na yung diretso natin ilagay yung butter, mabigat siya guys. Yun yung nakakaumay. So, kailangan medyo magaan yung parang icing na yung type ng consistency niya. Ito naman yung egg wash natin. Ibabrush natin yung egg natin bago natin siya i-bake para ito yung magpapaganda ng kulay ng ating tinapay. Tamang alsa lang ito guys kapag ipipress nyo yung inyong dough. Ayan, bumabakat yung daliri nyo sa inyong dough, ibig sabihin, sakto lang yung alsa nyo. At kapag ipipress nyo naman yung inyong daliri at lumalaban yung dough nyo, ibig sabihin, hindi pa ready yung inyong dough, pwede nyo pa siyang extend nyo pa yung pag-alsa nyo or yung proofing time niya. I-bake na natin ito ngayon sa ating naka-preheat na ng oven ng 180 degrees Celsius ng
18 to 20 minutes or hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating dough or ng ating tinapay. Tips ko lang din ulit, kailangan ma-achieve nyo yung 180 degrees Celsius na temperature ng oven natin. Kapag wala naman kayong oven thermometer, pwede kayong, basta mag-preheat kayo ng at least 20 minutes guys bago nyo ilagay yung inyong tinapay. Basta tamang alsa at tamang init ng oven, magiging ganito din kaganda ang inyong cheese roll bread. Ayan, kitang-kita nyo naman guys kung gaano kaganda yung ating tinapay. Saktong-sakto lang yung pag-bake natin sa kanya. Kapag kaya nyo nang hawakan yung inyong tinapay, itatransfer na natin siya agad dito sa ating cooling rack. Ayan, papakita ko lang sa inyo guys, normal lang mag-shrink yung ating tinapay kasi nga malambot siya. Pero hindi naman yung as in kapag yung shrink talaga na nagiging flat na yung inyong tinapay, ibig sabihin kapag ganun yung mangyari, underbake yun, hilaw pa yung ilalim nun. So, dapat sakto yung oven temperature natin. At baking time natin, sinasabi ko rito lagi na hindi tayo pare-pareho ng oven, kaya i-check nyo rin yung inyong binibake. Huwag nyo rin buksan agad yung inyong oven na pagka i-check nyo yung inyong tinapay, dapat palagpasin nyo muna guys yung 15 minutes bago nyo buksan yung inyong oven. Kasi kapag ibubuksan nyo kaagad siya na wala pa siyang 15 minutes, ayan, yun yung nagko-collapse yung ating tinapay. Ina-spread ko na pala yung ating butter cream cheese na icing dito sa ibabaw ng ating tinapay. Then, i-coat na natin siya dito sa ating milk. At kung hindi naman kayo mahilig sa milk, guys, pwede naman yung classic cheese roll lang after nyo siyang lagyan ng butter cream cheese. Ayan, i-coat nyo na siya ng sugar. Pwede din ganun yung gagawin nyo dito. Masarap din yun. Pero ito kasi paborito ito ng mga kids ko, yung milky cheese roll. Kaya yung ginamit kong coating dito, ito yung milk. Ito naman yung hindi natin ginamitan ng cheese roll molder. Then yung nilagay kong toppings dito, yung classic lang, yung may cream cheese butter. Then kinoat ko lang siya ng granulated sugar. Ayan, masarap din ito guys. Kung hindi ka mahilig sa milky na cheese roll, ayan, perfect sa'yo to. Masarap din ito sa partner sa mainit na kape. Ayan, kitang-kita nyo naman guys kung gaano kalambot at kamoist yung ating tinapay. Marami nang gumagamit ngayon ng tanzong method para sa kanilang mga tinapay. Kahit yung mga malalaking bakery, ginagamit din nila yung tanzong method. Kasi iba yung nabibigay niyang moisture dun sa ating bread. Napakalambot niya, ayan. Pero dapat kapag ganitong method yung gagawin nyo guys, ayan, dapat makonsume din agad yung ating bread kasi mas mataas kasi yung moisture content niya. Same lang din dun kapag gumagamit tayo ng mashed potato. Ayan, mas madali silang amagin guys. Pero may nabibili naman atang anti-amag na nilalagay sa mga dough. Sa Shopee may nakita ako nun minsan. Pero hindi ko pa siya na-try gamitin. Kaya dapat makonsume natin ito bago mag 3 to 4 days. Ayan yung shelf life niya. At siguraduhin din kapag kailagay natin siya sa container or sa mga box, dapat yung hindi siya napapasukan ng hangin para hindi mag-dry yung ating tinapay. Tinry ko rin pala guys yung nagtitrending ngayon na sinasawsaw sa chocolate ganache. Para sa akin natatamisan ako guys, pero depende pa rin siguro sa panglasa. Basta ako, okay na sa akin yung cheese at saka yung milk na nilagay natin.